Makalipas ang isang matagumpay na pagdiriwang sa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina, si Mami Valentine. Nasa magandang mood ako nang tumawag siya, kaya't hindi ko inaasahan ang mga susunod na sasabihin niya. "Hello Morgan, kumusta ka na anak?" Bungad ni Mami Valentine sa kabilang linya. "Nais lang namin kumustahin ka ng Daddy Lucio mo. Papunta kami dun sa office mo mamaya. May ilang bagay kaming nais pag-usapan." "Hi Mami, I'm doing great. Thank you." Sagot ko. Ang boses ko ay puno ng saya. "I'm looking forward to seeing you both. Sige po, kita-kits na lang mamaya." "Okay, see you soon. Kaming dalawa ni Daddy mo ang pupunta dyan. Siguradong magiging maganda ang araw na to." Matapos ang tawag, pinabayaan ko ang mga plano ko para sa mga susunod na oras. I prepare myself for my parents' visit, ensuring that everything will be in order. Dumating ang aking mga magulang sa opisina sa itinakdang oras. Ang mami ko, si Valentine, ay isang eleganteng babae, samantalang si Daddy Lucio naman ay may karisma at dignidad na mahirap ipaliwanag. Nang makita ko sila sa lobby, binati sila ng mainit na ngiti. "Ma'am, Dad, welcome." Bati ko habang tinuturo ko ang daan patungo sa conference room. "Nakakatuwa ka naman Morgan, ang ganda ng opisina mo," sabi ni Mami habang naglalakad kami. Pero bago pa kami makarating sa conference room, napansin ko ang isang hindi inaasahang reaksyon mula sa kanya. "Who's that?" Tanong ni Mami na tila naguguluhan nang makita si Bianca na nagtatrabaho sa kanyang desk. "Siya ba ang bago mong sekretary?" "Yes ma'am, this is Bianca, my secretary." "Bianca, meet my parents, my mom, Valentine, and my dad, Lucio Tenor." "Hello po, magandang araw po sa inyo." Bati ni Bianca na ang tono niya may halong paggalang at kaba. "Hello," sagot ni Mami Valentine na may halong pag-aalilangan sa tono. Si Daddy Lucio, sa kabila ng kanyang pagkamangha, ay ngumiti at binati si Bianca. "Nice to meet you, Bianca. Morgan's been talking a lot of you." Pero hindi ko maiwasang mapansin ang tila pagkabahala sa mukha ni Mami habang sinusuri si Bianca. Ang pag-uugali niya ay tila may mga preconceived notion tungkol kay Bianca. "Anong magandang balita anak? Ano ang mga pinagkakabalahan ninyo ngayon?" "Actually Mami, Dad, nagkaroon kami ng successful meeting with the potential investor. At si Bianca ang may malaking tulong sa pag-aayos ng lahat ng to." "Talaga?" sabi ni Mami. "Bakit parang may kakaibang pakiramdam ako sa nangyari?" "Mami, hindi mo ba naisip na baka maraming bagay ang hindi mo alam tungkol kay Bianca?" Tanong ko at ang tono ko ay may halong pangungusap. Siya ay isang mahalagang bahagi ng team natin at napakahalaga ng kanyang kontribusyon. Of course, we just didn't expect it. "Ma, hindi mo ba alam na si Bianca ay may malaking karanasan sa business? Minsan kailangan lang nating mag-adjust sa mga bagong bagay." Habang naglalakad kami patungo sa conference room, ang pakiramdam ng tensyon ay bumabalik sa hangin. Si Mami ay tila hindi pa rin komportable sa presensya ni Bianca na hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag sa kanya. Pagpasok namin sa conference room, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga plano para sa kumpanya at sa mga susunod na hakbang. Si Bianca ay nasa gilid at nag-aasikaso ng mga dokumento at hindi gaanong nakikialam sa pag-uusap ng mga tenor. "Bianca, please help me with the reports," utos ko sa kanya. "Make sure everything is in order for our next presentation." "Of course, Mr. Tenor," sagot ni Bianca habang nagtatrabaho. Nakita kong pinilit niyang itago ang kanyang pagkabahala sa harap ng aking mga magulang. Pagkatapos ng ilang oras sa pag-uusap, nagpasalamat ako sa aking mga magulang sa pagpunta sa opisina. "Thank you for coming, Ma'am, Dad. I appreciate your visit and your support." "Sure anak, I hope everything works out well," ang sabi ni Mami. Ang tono niya ay may halong pag-aalala. Si Bianca ay nagbigay ng magandang paalam bago umalis. "Thank you po for visiting Mr. and Mrs. Tenor. I hope to see you again." "Thank you, Bianca,"
sabi ni Daddy na medyo naaaliga sa kanyang mga iniisip. Take care. Pag-alis ng aking mga magulang, naglakad ako pabalik sa opisina. Nag-iisip kung paano ko may aayos ang sitwasyon. Alam ko may mga aspeto ng relasyon na kailangan kong i-manage ng maayos. At ito ang pagkakataon na kailangan kong ayusin ang lahat ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng pamilya ko at kay Bianca. Habang si Bianca ay nagpapatuloy sa kanyang trabaho, nagpasya ako makipag-usap sa kanya sa isang mas tahimik na oras. Sa kabila ng tensyon, napagtanto kong ang pagiging bukas sa komunikasyon at pag-unawa ang susi upang mapanatili ng maayos ang relasyon sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Paglabas ni Valentine at Lucio Tenor mula sa opisina ng kanilang anak, tahimik silang naglakad papunta sa kanilang sasakyan. Sa kabila ng kanilang mga ngiti at pagkukunwaring maayos ang lahat, kitang-kita sa mukha ni Valentine ang matinding pag-aalala. Hindi siya mapakali sa naging pakikitungo niya kay Bianca, ang bagong sekretarya ni Morgan, at tila may gustong ipahiwatig sa asawa. Pagpasok nila sa kotse, si Lucio ang unang nagsalita. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. Valentine, napansin ko kanina na parang hindi ka komportable kay Bianca. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Lucio. Nagpakawala si Valentine ng malalim na buntong hininga at tumingin siya sa labas ng bintana. Tila sinusubukan timbangin ang mga salitang sasabihin. Lucio, hindi ko alam, pero may nararamdaman akong kakaiba tungkol sa babaeng yon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi siya bagay kay Morgan. Sagot ni Valentine at ang tono ng boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Nagtaas ng kilay si Lucio at bahagyang ngumiti. Hindi naman kailangan ng bagay siya kay Morgan. Si Jessie Secretary, Valentine. I know, pero hindi mo ba napapansin? There's something off about her. Parang may tinatago siya. Alam mo naman ako magaling sa ganito. I can read people. Giit ni Valentine. Pilit na hinahanap ang tamang salita. Napatigil si Lucio at seryosong tumingin sa asawa. Kilala niya si Valentine sa ganitong mga pagkakataon. Kapag may nararamdaman ito, kadalasan ay may basihan. Valentine, baka naman overthinking ka lang. Sagot ni Lucio. Baka naman mabait talaga siya at masyado mo lang ginajudge agad. Nakaka-offend lang, Lucio. I mean, we work hard to raise Morgan to be discerning. Tapos ang babaeng yon, parang I just don't see it. Hindi ko maipaliwanag, pero I feel like there's more to her than what we see. Nagpatuloy si Valentine, tila hindi makahanap ng tamang dahilan para sa kanyang nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? Bianca seems competent enough. In fact, sabi nga ni Morgan, malaking tulong siya sa business. Valentine shook her head, frustration clearly building. That's exactly my point. How can someone like her na parang walang background sa mundo natin suddenly be so good at business? Hindi mo ba napansin? She speak and act like someone who used to wealth. Biglang napaisip si Lucio sa sinabi ng kanyang asawa. Tila ngayon lang niya napatunayan ng pansin na may kakaibang ang kilo si Bianca. Parang masyadong sophisticated para sa isang ordinaryong empleyado. Valentine, may punto ka, pero hindi ibig sabihin na may masamang intensyon si Bianca. Baka naman sadyang mahusay siya. I'm not saying she has bad intention, Lucio. It's just, hindi ko gusto ang ideya na may mga bagay na hindi natin alam tungkol sa kanya. Hindi natin alam ang background niya. I'm worried that Morgan might be getting too attached to someone who could be hiding something. Sagot ni Valentine. Ang tono niya ay seryoso at puno ng pangamba. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang patuloy na umaandar ang sasakyan. Ang bawat minuto ay lumalalim sa pag-aalala ni Valentine. Kahit anong paliwanag ni Lucio, hindi mapigilan ni Valentine na manghinala. Kilala niya ang anak nila, si Morgan, isang mabuting tao. Ngunit minsan ay hindi ito nakikita ang buong larawan. At kapag may mga bagay na hindi agad halata,
Siya bilang ina ang dapat maging alerto. Lucio, alam mo naman ang gusto ko lang, ang best para kay Morgan. Ayokong magkamali siya sa mga taong pinagkakatiwalaan, lalo na sa isang mahalagang panahon tulad nito. Our business is growing and we need to be careful who we allow in. Tumango si Lucio, nag-aalala na rin sa mga sinasabi ng asawa. Of course, Valentine, we both want what's best for him. Pero paano kung mali ang mga hinala natin? Hindi ba't mas mabuti kung mas kilalanin natin si Bianca bago tayo maghusga? Muling tumingin si Valentine sa labas ng bintana na natiling tahimik. Bagamat alam niyang tama si Lucio sa puntong iyon, hindi niya maiwasang mag-alala. Parang may gustong patunayan si Bianca at iyon ay hindi niya mapakawalan. Maybe you're right, Lucio. Pero gusto kong maging sigurado. I want to know more about her. Kailangan kong malaman kung sino talaga siya. Sagot ni Valentine matapos ang ilang sandali. Tumango si Lucio. Alam na wala siyang magagawa upang pahupain ang pag-aalala ng asawa. Okay, Valentine. We'll find out more about Bianca. But let's make sure we're not jumping to conclusion. Muling nagpatuloy sa katahimikan ng biyahe nila patungo sa kanilang tahanan. Ngunit sa isipan ni Valentine, malinaw na ang kanyang susunod na hakbang. Kailangan niyang malaman ang totoong pagkakakilanlan ni Bianca, hindi lang para sa kanilang negosyo, kundi para sa kaligtasan ng kanilang anak. Kung talagang may itinatago si Bianca, hindi niya hayaang masaktan si Morgan dahil dito. At habang ang araw ay unti-unting lumulubog, mas lalong tumindi ang determinasyon ni Valentine na alamin ang buong katotohanan. Pagkarating sa bahay, tahimik na naupo si Valentine sa kanilang living room, nakatingin sa malayo, tila malalim ang iniisip. Hindi niya maiwasang isipin ang tungkol kay Bianca at ang posibilidad na maging malapit ito kay Morgan. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng empleyado, kundi isang taong maaaring maging banta sa kinabukasan ng anak niya. Napabuntong hininga si Valentine bago nagsalita. Pilit na ipinapahayag ang kanyang saloobin kay Lucio. Lucio, kung magkakatuluyan si Morgan at Bianca, ayoko. I really don't want that to happen. It's a big no. Madiing sabi ni Bianca habang ang boses niya ay may halong dismayado at determinadong tono. Tumigil si Lucio sa pagbabasa ng kanyang papel at tumingin kay Valentine. Sanay na siya sa ganitong uri ng pag-uusap, lalo na kapag may napupusuan si Valentine na hindi niya gusto para kay Morgan. Ngunit alam din niyang hindi ito basta-basta magpapahayag ng ganitong klase ng pahayag nang walang matinding dahilan. Valentine, hindi ba't masyadong napapadalas ang pagkakaroon mo ng big no pagdating sa mga taong nakapaligid kay Morgan? Tanong ni Lucio na sinubukang gawin na mas magaan ang usapan, ngunit seryoso ang tingin ng asawa sa kanya. I'm serious, Lucio. She's not right woman for Morgan. I can feel it. I don't trust her. Hindi mo pa nga siya masyadong kilala. I don't think it's fair to judge her so quickly. She seemed competent and Morgan trusts her. Let's give her a chance. Umiling si Valentine, tila hindi makumbinsi sa mga sinasabi ng asawa. Lucio, you know I've seen this kind of people before. She may be acting all innocent, but there's something off. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag. But she doesn't fit. Our family, our business, is too important to take a risk with someone we barely know. Nagpakawala na mahinang buntong hininga si Lucio. Alam niyang mahirap kontrahin si Valentine kapag may ganitong klaseng pakiramdam. Madalas na tama ang intuwisyon nito pagdating sa mga taong nakilala nila sa mundo ng negosyo. Ngunit minsan ay napapalampas din ito ang pagkakataon na makilala ang mga tunay na intensyon ng mga tao dahil sa kanyang mataas na pamantayan. Valentine, if Bianca is important to Morgan, then we owe it to him at least to understand her. Hindi mo ba napansin kung paano siya humanga sa business skill ni Bianca? She helped him land big investor, and Morgan hasn't spoken this highly about anyone in a long time. Exactly, putol ni Valentine. That's what worries me. Paano kung ginagamit lang siya ni Bianca para sa sariling pakinabang?
She's too smart for her own good. What if she's taking advantage of Morgan Trust? Ang laki ng tiwala ni Morgan sa kanya, pero hindi natin alam kung ano talaga ang motibo ng babaeng yon. I think you're reading too much into this, sagot ni Lucio. Hindi lahat ng taong matalino ay may masamang balak, and you know how careful Morgan is when it comes to trusting people. Lucio, I know our son. Kilala ko si Morgan. He's too trusting when it comes to people he thinks are capable. At iyon ang problema. He's not seeing the red flags. Mariing sabi ni Valentine. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalala. Tinitigan ni Lucio si Valentine. Iniisip kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Alam niyang mahalaga sa kanyang asawa ang kaligtasan at kapakanan ni Morgan. Ngunit minsan ay naging masyadong protektibo ito. I understand your concern, Valentine, but we can't control who Morgan chooses to trust or even who he might be interested in romantically. He's an adult. We raise him well. Kung mali nga ang hinala mo, then Bianca could be a good influence on him. Pero kung tama ka, well, deal with it. But we can't jump to conclusion. Hindi ka agad sumagot si Valentine. Alam niyang may punto si Lucio, pero hindi pa rin mapakali ang kanyang damdamin. Sa mga nakaraang taon, nakita na niya kung paano nasasaktan ang ibang tao dahil sa mga maling desisyon ng mga taong pinagkakatiwalaan nila, at ang huling bagay na hindi nila gustong mangyari ay ang masaktan si Morgan. Lucio, mahal ko si Morgan and I just want best for him, bulong ni Valentine habang bahagyang tumatanggap ng posibilidad na maaaring mali ang mga hinala niya. I don't want him to be hurt by someone who might be hiding something. We both do, sagot ni Lucio. Pero sometimes, we need to let him make his own decision. Even if we don't always agree, we can't always protect him from everything. Tahimik na tumango si Valentine, pero hindi nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang tama si Lucio, ngunit hindi maalis sa kanya ang kaba at pag-aalinlangan. Sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang malaman ang higit pa tungkol kay Bianca. Ngunit handa rin siyang bigyan ito ng konting espasyo, kahit pa hirap siyang gawin ito. Fine, sambit ni Valentine matapos ang mahabang katahimikan. But I'm keeping an eye on her. Hindi ako titigil hanggat hindi ko alam kung ano talaga ang intensyon ng babaeng yon. And if she's not good for Morgan, Lucio, I won't hesitate to step in. Tumango si Lucio. Alam niyang hindi matatapos ang pag-aalala ng asawa sa madaling panahon. Ngunit sa ngayon, natanggap na nila ang katotohanan na kailangan nilang harapin ito ng maingat at mas kilalanin si Bianca bago gumawa ng anumang hakbang. Maagang pumasok si Bianca sa opisina kinabukasan. Bawat hakbang niya papunta sa elevator ng building ay may halong kaba at pagod. Mula sa hindi matapos-tapos sa pag-uusap nila ng kanyang pamilya, ramdam niya ang bigat ng mga desisyon na kailangan niyang gawin. Ngunit tulad ng dati, pinilit niyang itago ang kanyang personal na mga issue para ipagpatuloy ang trabaho. Sa mundong ito, hindi pwedeng magpabaya. Si Sir Morgan ay isa sa pinakamahigpit na mga boss at kailangan niyang manatiling professional. Pagdating niya sa opisina, napansin agad ni Bianca ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang dating masiglang bulungan at tawanan ng mga empleyado ay napalitan ng alingasngas na mga abalang tao. Mga empleyadong tumatakbo mula sa isang desk papunta sa kabila, at ang palitan ng mga tawag na tila hindi matapos-tapos. What's going on? Bulong niya sa kanyang sarili habang binubuksan ang pintuan ng kanyang cubicle. Pumasok ka na ba sa trabaho? Oo, kakatapos lang ng meeting with Morgan. May malaking problema ang kumpanya ngayon. Problema? Anong klaseng problema? Hindi ko pa naririnig na may malaking issue kayo. Yung pinakamalaking investor namin nag-pull out. $1,000,000 worth of investment ang nawala. Hindi namin alam kung papaano babawiin yung perang mawawala. Bakit bigla silang nag-pull out? Di ba maganda naman ang takbo ng kumpanya? May nahanap na silang mas magandang deal sa ibang kumpanya. Hindi kami makakompete sa terms na hinihingi nila. Kaya nga nagpapanik si Morgan.
Kung hindi namin ito maayos, baka bumagsak ang kumpanya by the end of the quarter. Ang laki pala ng epekto. So anong plano ninyo ngayon? Kailangan naming makahanap ng kapalit na investor. Isang malaking investor na kayang punan ang gap na iniwan nila. Pero ang problema, lahat ng secondary investor na tinanong namin, hindi kaya ang laki ng halaga na kailangan. So what's the next? May balak na ba si Morgan kung sinong lalapitan nyo? Actually, may isa pang naiisip. Pero mahirap to. He's thinking of approaching the Morales Group. Wait, the Morales Group? That's your family, Bianca? Oo, hindi ko akalaing babanggitin niya ang pamilya ko. Pero sa sitwasyon namin ngayon, desperate kami. The Morales Group is a big enough to fill the gap. And he's asking you to be the one to talk to them? Oo, and I don't know what to do. Ayokong makisali ulit sa buhay na iniwan ko. Alam mo naman yung desisyon ko, di ba? I left the world for a reason. But this is important for the company, for your job. Kaya mo bang itapon lahat dahil lang sa ayaw mong bumalik sa kanila? I know, pero alam mo rin naman na once na bumalik ako sa pamilya ko, hindi na ako makakawala. They'll expect me to take my place as the heiress again. They've been waiting for me to return. So anong plano mo? You can ignore this. Morgan is counting on you. I don't know. I feel trapped. Kung susubukan kong lapitan ng pamilya ko, it means exposing myself again. Malalaman ng media, malalaman ng lahat. Wala na akong peace of mind. I understand, Bianca, pero kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. If you don't help Morgan, the company could fail. Do you really want that on your conscience? Of course not. Ayoko rin bumagsak ang kumpanya. Morgan gave me this opportunity to live a normal life. I owe him so much. Then, maybe it's time to face your family, Bianca. Hindi mo naman kailangan manatili sa kanila permanently, right? You can just ask for help. It's not that simple. Once my family gets involved, they'll expect more. They always do. So what are you going to do? I don't have a choice. I have to call them. Pero ang hirap. Alam ko may mga kondisyon to. Well, you're strong, Bianca. You've been handling things on your own for a while now. Kaya mo yan. I hope so. This conversation is going to change everything. Wala na akong magagawa. I'll make the call. Do you want me to stay with you while you do it? No, I do this alone. I need to be strong. Pagkatapos ng pag-uusap namin, nagdial muli ako sa cellphone ko. Hello? Ma'am, it's me. Bianca, anong nangyari? Why are you calling? It's been a month. Ma'am, I need to ask for a favor. A favor? It's been so long since we last heard from you. And now you want a favor? Ano bang nangyari? Ma'am, please. This isn't easy for me either. But the company I'm working for now is in trouble. We lost a major investor. And you want us to step in? Is that it? Yes, ma'am. I wouldn't be asked if it wasn't important. This couldn't ruin everything we worked for. I see. So, after all this time, ngayon mo lang naisip bumalik sa amin? Bianca, you know what we expect from you. I know, ma'am. But please, I'm not asking for anything else. Just this. The company really needs your help. And what will we get in return? You think we'll just hand over millions without asking anything from you? You've been gone for so long, Bianca. You walk away from everything. You left your responsibilities. I didn't walk away because I didn't care. I needed space. I needed time to figure things out. But this isn't about that right now. The company is on verge of collapsing, and I can't just let it happen. I owe them so much. You owe us too. You always owe us. You're our heiress. You belong here, Bianca, not out there pretending you're someone else. I'm not pretending. I just wanted to live a simpler life, away from all the pressure, the attention, the media. Can't you understand that? Understand? We're giving you everything. Your education, your opportunities, your life,
Everything you are now is because of this family, and this is how you repay us? I'm not trying to walk away from my responsibility. I need time to be myself, to be Bianca, not just a Morales heiress. Don't you see? That's why I left. And now you came back asking for help? When you kept yourself away for so long, what will your father say? I talked to him, but please, Mom, I just need you to understand that this is important. The company's future is the stake. I'm not asking you to do this for me. Do this for them. How can you ask us to do this and expect nothing in return? You know how business works, Bianca. This family doesn't just give without expecting something. Your father will want something in exchange. I know. I'll take care of it. I'll come home if I have to. Just help the company. So you're finally willing to come home? I said I'll come home to talk, but that doesn't mean I'm ready to take up my place again. I'm not promising that. You know that won't be enough for your father. But fine, I'll talk to him. If he's agreed to this, it's on his terms, not yours. Thank you, Ma'am. I'll be waiting for his decision. Just know this, Bianca. You can't keep running forever. Sooner or later, you have to accept who you are and where you belong. You're a Morales. That's not something you can just walk away from. The call ended, and Bianca let out a long, shaky breath. Her phone rang again. She hesitated for a moment before answering. Bianca? Dad? I've heard about your request. Your mother told me everything. I figured she would. You put us in a difficult position, Bianca, asking for our help after disappearing for so long. You know how this looks, don't you? I know, Dad. And I'm sorry, but this isn't about me. It's about the company. The company? You expect me to believe that you care more about some corporation than your own family? I'm not saying that, Dad. I care about the people here. They become my friends, my colleagues. They don't deserve to suffer because of this. Interesting. You care about them now, but you didn't care enough to stay with your own family. You've always had a duty here, Bianca. A duty you walk away from. I didn't walk away from my duty, Dad. I needed space, time to find myself. And now you find yourself in trouble, is that it? It's not about me, Dad. Everything is about you, Bianca. Whenever you like it or not, you're a Morales. Everything you do reflects on this family. If you want our help, then it's time you to starting acting like a part of this family again. I'm not asking to come back permanently. I just need your help with this, Dad. Please? Her father was silent for a moment, his voice calm but cold when he spoke again. You will have our help, but understand this, Bianca. There will be condition. You will come home and you will take your place in this family again. No more running. I understand, Dad. Good. I'll have our lawyers handle the details. Expect a contract soon. The line was dead, and Bianca was left sitting in a stunned silence. She had known this would happen, that her father would use this an opportunity to pull her back. But she hadn't expected it to be this soon, or this final. There was no turning back now.